Si Hayato ay isang mahinang tao hanggang sa siya ay nahawahan ng isang alien virus na nagbigay sa kanya ng labis na lakas. Gayunpaman, nang sumali siya sa isang akademya militar upang magsanay, nauwi siya sa pagriz ng lahat ng magagaling na babae, at ngayon ay gusto nilang matikman ang kanyang launcher. Nagsimula ang lahat ng ang daigdig ay inatake ng mga higanteng alien na tinatawag na savages, na sinira ang lugar gamit ang kanilang mapanirang kapangyarihan. Sa panahon ng pagsalakay na ito, ang kaibigan ni Hayato noong bata pa siya ay tinamaan ng matinding dagok, at walang magawa niyang pinanood habang siya ay nahawahan ng isang misteryosong virus. Sa desperasyon, sinubukan niyang sipsipin ang lason mula sa kanya, ngunit siya rin ay nahawahan, at nawala ang kanyang mga alaala. Sa kabila nito, lumaki siyang napupuot sa mga savages at ginawang misyon sa buhay niya na lipulin silang lahat. Pagkalipas ng mga taon, si Hayato ay papunta sa isang espesyal na akademya na tinatawag na Little Garden, kung saan ang mga tao ay sinanay na gumamit ng isang mabangis na sandata sa pangangaso na tinatawag na 100. Tila, si Hayato ang may pinakamataas na compatibility score sa 100, at siya ay naging isang mini-celebrity na sa paaralan. Kaya nang siya ay mapunta, nakita niya ang dalawang babae na naghahanap sa kanya na may dalang megaphone at isang higanteng banner na may pangalan niya dito. Gayunpaman, sawang-sawa na siya sa buhay sikat at gumamit ng ilang track bilang panakip para makatakas sa kanila. Maya-maya ay nakasalubong niya ang isang grupo ng mga estudyante, at agad siyang nakilala ng isa sa kanila, dahilan para magtipon ang iba sa paligid niya. Dahil may social anxiety si Hayato tulad ninyong lahat, palihim siyang umalis at nagtago mula sa lahat. Nang sandaling iyon, isang femboy ang sumugod sa kanya, at nang tanungin ni Hayato kung sino siya, ipinakilala niya ang sarili bilang si Emily, isa pang bagong estudyante sa akademya. Dinala siya ni Emily sa auditorium, kung saan sinimulan ng presidente ng student council na si Claire ang seremonya ng pagbubukas. Nang sandaling iyon, pumasok sa bulwagan ang mga babaeng inatas ang sumalubong kay Hayato at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Gayunpaman, mariing sinabi ni Claire na walang lugar para sa mga hindi sumusunod sa mga patakaran, kaya sinabihan niya silang mag-impake ng kanilang mga gamit at umalis sa akademya. Nang marinig ito, mabilis na tumayo si Emily at tinutulan ang desisyon ni Claire, na sinasabing hindi niya kukonsintihin ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Nag-aalangan siyang sinuportahan ni Hayato, at idinagdag na ang pagpapatalsik ay masyadong mabigat na parusa dahil lamang sa pagiging huli. Nang marinig ito, sinabi ni Claire sa lahat na hindi sila mga ordinaryong estudyante, kundi mga sundalong isusugal ang kanilang buhay para labanan ang mga savages, dahil kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring magtapos ng kanilang buhay. Inaasahan niya na sila ay magiging perpekto sa lahat ng aspeto at susunod sa mga utos anuman ang mangyari. Patuloy siyang tinutulan ni Emily, sinasabing wala siyang karapatang pamunuan sila, lalo na dahil mas mataas ang compatibility score ni Hayato kaysa sa kanya. Sa puntong ito, hinamon ni Claire si Hayato sa isang tunggalian, at kung matatalo niya ito, babawiin niya ang pagpapatalsik. Bago pa man siya makapagsalita, tinanggap ni Emily ang tunggalian para sa kanya, na naguguluhan ang lalaki. Kalaunan, habang nag-aalburuto si Hayato tungkol sa pangungutya kay Claire, dinala siya ni Emily sa laboratorio, kung saan ipinakilala niya ito kay Char, ang punong mananaliksik ng 100, at sa kanyang assistant na si May. Pinuri ni Char ang kanyang tapang sa pakikipag-away kay Claire sa kanyang unang araw. Ngunit nang tanungin niya kung paano niya nalaman, ipinakilala niya ito sa supercomputer ng akademya, ang Liza, na sumusubaybay sa lahat. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang kanyang 100-unit na hugis kristal, at idinagdag na maaari itong magkaroon ng iba't ibang anyo depende kung sino ang gagamit nito. Pagkatapos noon, tumungo siya sa pasilidad ng pagsasanay kasama si Emily, kung saan isinuot niya ang isang variable suit na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang sandaang ito. Pagkatapos ay pinaandar niya ang sandata sa unang pagkakataon at nagawang ipatawag ang isang astig na espada. Pagkatapos niya, ipinatawag din ni Emily ang kanyang sandatang 100 at agad na sinimulang paputukan siya ng walang babala. Instinktong umalis si Hayato sa daan, ngunit ang kanyang suit ay bumilis ng husto kaya't bumangga siya sa isang pader na parang isang talunan. Na-excite si Emily nang makita ang kanyang bilis, at sinabi niyang mayroon siyang plano kung paano matatalo ni Hayato si Claire.
Pagkatapos ng ilang oras na pagsasanay, nakakita si Hayato ng ilang missed calls mula sa kanyang kapatid na si Karen at nagmadaling pumunta sa ospital para salubungin ito. Tumanggi si Karen na kausapin siya dahil nahuli siya, ngunit nang ikis niya ito sa noo, sa wakas ay pinatawad siya nito. Di nagtagal, pareho silang nasa shopping district, at lahat ay napalingon kay Hayato dahil naging big shot na siya pagkatapos ng tunggalian kahapon. Narinig ni Hayato ang ilang mga babae na nagpapadala sa kanya ng pagkain, na ikinailang niya, kaya hiniling niya kay Emily na isama siya sa ibang lugar. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Karen, na pinagalitan siya dahil hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa tunggalian. Pagkatapos ay sinabi niya na nanghuhula siya at nakakita ng anino ng isang nakakatakot na babae, kaya dapat niyang iwasan ang mga babae sa lahat ng paraan. Nang sabihin ni Hayato na kasama lang niya ang kanyang lalaking kasama sa bahay, personal na nagpakita si Karen para makipagkita sa kanya. Nang magpakilala si Emily, pinaghihinalaan ni Karen na may kakaibang nangyayari at tinanong siya kung lalaki ba talaga siya or babae. Tiniyak sa kanya ni Emily na mas gusto niya ang asset kaysa sa launcher, at pumayag si Karen na ibaba muna ang kanyang depensa, ngunit nangako siyang tatapusin siya kung may gagawin siya sa kanyang kapatid. Paghinto nila sa tawiran, tiningnan ni Karen ang billboard ng kanyang paboritong idolo, si Sakura, at nais na dumalo sa kanyang konsyerto. Nang ibunyag ni Emily na magtatanghal si Sakura sa isang kalapit na isla, pumayag si Hayato na isama si Karen balang araw. Pagkatapos nito, dinala sila ni Claire sa control room kung saan nila nakasalubong si May, na malugod silang tinanggap. Isiniwalat din niya na si Chris ang head analyst, na ikinagulat nila dahil mas bata ito kaysa sa kanila. Doon isiniwalat ni Char na siya ang reinkarnasyon ng batang si Sherlock at tunay siyang nararapat dito. Sa sandaling iyon, isa pang analyst ang nakakita ng tatlong mabangis na savage sa lungsod, at isiniwalat ni Chris na ang isa sa kanila ay ang tipo ng Trento class. Nang marinig ito, itinuring ni Claire na masyadong mapanganib ito para sa mga baguhan, kaya iminungkahi niya na huwag na lang silang makipaglaban. Pagkatapos ay tinanong ni Char kung ano ang plano niyang gawin, at isiniwalat ni Claire na hihintayin niya ang mga reinforcement mula sa headquarters. Tinanong ni Char kung bakit hindi siya umaasa sa kanyang nakatatandang kapatid na si Jonas, ngunit mabilis niya itong binaliwala, na nagpapahiwatig ng masamang relasyon sa pagitan nila. Sa wakas, pinayagan sila ni Claire na sumama. At habang nasa daan, ipinaalam sa kanila ni Erica ang kanilang plano. Sina Hayato at Emily ay inatas ang talunin ang isa sa mga karaniwang uri ng savages pagkatapos harapin ng iba ang unang savage. Tinanong ni Emily kung bakit sila ang huli, kaya ipinaliwanag ni Lenny na dahil baguhan pa sila, dapat muna nilang panuurin silang lumaban at matuto ng isa or dalawang bagay sa halip na sumugod ng walang ingat. At pagkatapos nilang ipatawag ang kanilang mga hundreds, ikanadi na ito ni Erica habang ginagamit ni Claire ang kanyang baril upang paputukin ang ulo nito at ilantad ang core nito. Una, nagpaputok si Emily ng ilang putok upang lumikha ng smokescreen, at ito ay nagbigay daan kay Hayato na lumapit at tamaan ang ulo ng savage. Gayunpaman, ang kalasag sa paligid nito ay mas malakas kaysa sa inaasahan, kaya binigyan siya ni Emily ng isa pang pagkakataon na atakihin ito. Sa pagkakataong ito, pinabagsak ng mabangis na savage si Hayato sa lupa, kaya ginawang pana at palaso ni Emily ang kanyang 100 na bala, tinamaan ito sa ulo at madaling sumabog. Samantala, nakipag-away ang mga babae sa isang Trento class na mabangis na savage sa pamamagitan ng pagsunod sa parehong pamamaraan. Gayunpaman, hindi ito napigilan ng mga kadena ni Erica, kaya tumama si Erica kay Lenny at natamba silang dalawa. Nakita ito ni Hayato at Emily at nagpas siyang makialam, ngunit sinabihan sila ni Claire na manatili at hayaan siyang mag-aura farm sa tipak na metal na ito. Nang makita ito, sumugod si Emily at tinamaan ang kaibuturan ng halimaw, ngunit binato ito ng mga bato sa kanya. Dahil bagsak pa rin si Lenny, sumugod si Emily sa kanyang tabi at inilihis ang anumang batong papunta sa kanyang direksyon. Pagkatapos ay naglagay siya ng kalasag upang harangan ang isang direktang atake, ngunit napunit nito ang kanyang kasuutan at nalantad ang kanyang katawan. Nang makitang nakalantad ang asset ni Emily, nadala si Hayato pabalik sa araw na tinamaan ng isang mabangis na savage ang kanyang kaibigan noong bata pa siya. Mabilis niyang napagtanto na si Emily ay ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Emilia,
at nagmadali siyang pumasok upang pigilan ang mabangis na Savage sa larong pagpaslang sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Emilia na dalhin ang lahat sa ligtas na lugar, ngunit nadurog lamang siya sa bigat ng atake ng Savage. Pagkatapos ay tinutukan ng halimaw sina Emilia at Lenny, ngunit naputol ang braso nito sa huling segundo. Habang umuulan ng dugo mula sa itaas, ipinakita ni Hayato ang kanyang sarili sa kanyang buong katawan na may sandata. At muli, siya ay naging isang ganap na kakaibang tao. Kaya, lumakas si Hayato at tinamaan ang Savage sa ulo, na naging dahilan upang ito ay mahati sa dalawa. Nang matapos ang misyon, bumagsak si Hayato sa mga bisig ni Emilia, ngunit sumama si Claire sa kanila at tinanong kung bakit sila nagkakaganito. Nang gabing iyon, habang pabalik sila sa mga dorm, sinabi ni Emilia na nakumbinsi niya si Claire at ang iba pa na ilihim ang kanyang lihim, ngunit hindi na siya maaaring manatili sa silid na ito. Bago siya umalis, gustong malaman ni Hayato ang lahat ng nakalimutan niya. Kaya, isiniwalat niya na maraming taon na ang nakalilipas, nahawahan siya ng virus. Gayunpaman, sinipsip niya ang kanyang dugo upang iligtas siya, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit siya nahawaan. Karamihan sa mga tao ay nasasawi sa virus, ngunit ang mga maswerteng nakaligtas ay nagiging lubos na tugma sa 100. Ang mga taong nahawaan na ito ay tinatawag na mga variant, at wala pang 10 sa kanila sa buong mundo. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na kapag nasa panganib ang buhay niya, ang kanyang virus ay nag-activate at ginagawang isang marahas na halimaw siya, kaya naman nawawala ang kanyang mga alaala. Ganon din sa kanya, ngunit alam niya kung paano kontrolin ang kanyang galit at nangako na tuturuan din siya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas ng kanyang buhay at aalis na sana, ngunit nahihilo si Hayato at natamba sa kanya. Dahil sa pag-aalala na ito ay epekto ng virus, hinailan niya ito para ikis, na siyang nagpakalma sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na para masugpo ang isang aktibong virus, kailangang magbigay ng dosis ng isang hindi aktibong virus, na ginawa niya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng laway sa kanya. Dito, pareho silang namula at nagtama ang kanilang mga mata, dahilan para yumuko sila para sa isa pang kiss. Sa ibang lugar, may kausap sa telepono ang assistant ni Sakura, na isiniwalat na ang konsyerto ay na-reschedule sa susunod na buwan, at kailangan niya ng isang estudyante mula sa Little Garden para humawak ng seguridad. Pagkalipas ng ilang linggo, sina Hayato at Emilia ay nakikipaglaban sa dalawang estudyante, sina Fred at Retia. Sa panahon ng labanan, natutunan ni Hayato na paganahin ang kanyang virus ngunit nanatili pa rin siyang kontrolado, na nagbigay daan sa kanya upang ihampel si Fred sa isang pader. Dahil dito, sumuko si Fred, at mabilis na tumakbo si Emilia upang batiin si Hayato sa pagkatuto na kontrolin ang kanyang sarili ng mas mahusay. Nalungkot si Retia na natalo sila, kahit na isang buwan na silang nagsasanay, at naniniwala na ang pagpasok sa mga seleksyon ay isang pangarap lamang. Gayunpaman, sinabihan sila ni Emilia na maging proud sa kanilang sarili dahil hindi marami ang makakapagtagumpay kay Hayato ng ganito kalaki kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang buong armas sa katawan. Sa sandaling iyon, dumating si Erika at sinabi kay Hayato na gusto siyang makita ni Claire dahil nakalista siya para sa isang suction mission. Sa kanyang opisina, nalaman niya na personal siyang hiniling ni Sakura na maging bodyguard niya. Ngunit nang tanungin ni Hayato kung bakit, sinabi ni Claire na wala siyang ideya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Hayato na magbantay ng ibunyag ni Erika na nakatuklas siya ng 7 mabangis na presensya sa Zoo Island noong nakaraang buwan. Nalito si Hayato dahil 3 lang ang kanilang nakalaban, at doon niya nalaman na ang 4 na iba pa ay napaputukan bago pa sila makadaong. Gayunpaman, isa lamang sa kanilang mga bangkay ang natagpuan, na nangangahulugang 3 sa kanila ang naroon pa rin. Naalala kung paano sila muntik nang masawi sa huling labanan, agad na tinanggap ni Hayato ang misyon. Pagkatapos, binisita niya si Karen sa ospital at sinabi rito na dahil magtatrabaho siya bilang bodyguard ni Sakura, binigyan siya nito ng tiket sa konsyerto. Dahil sa tuwa, pinatakbo niya ang kanyang trabaho sa panghuhula para kay Hayato at sinabihan itong lumayo sa tubig at mga babae, na isang bagay na ginagawa ng lahat ng mga taong masama ang pamumuhay araw-araw. Kinabukasan, nagising si Hayato na nasa kama niya si Emilia, at niyakap siya nito sa braso, niyaya itong makipag-date sa kanya. Gayunpaman,
Tumanggi si Hayato dahil nalipat ang misyon niya ngayong umaga, na ikinadismaya ni Emilia. Di nagtagal, nagkita sila ni Lenny para salubungin si Sakura, at pagkatapos ng pagpapakilala, inihatid nila ito sa paliparan kung saan gustong-gusto na siyang amuyin ng mga tagahanga nito. Kalaunan, habang nagmamaneho sila papunta sa bahay nito, nagtaka si Hayato kung bakit gusto siya ni Sakura bilang bodyguard. Doon din, tinanong siya ni Sakura kung nakikinig ba ito sa mga kanta nito, ngunit kinakabahang sinabi ni Hayato na hindi talaga siya mahilig sa musika. Dagdag pa niya, malaking tagahanga niya ang nakababatang kapatid niya, ngunit sa sobrang kaba ni Hayato ay naputol ang mga salita nito na parang talunan, na ikinatawa niya. Pagkatapos ay hiniling niya na kumalma na lang sa harap niya at tawagin siya sa unang pangalan nito. Pagkatapos, nakarating sila sa hotel nito, at napakasama ni Hayato sa trabaho nito kaya tinanong siya ni Sakura kung siya ba talaga si Hayato or isang impersonator lamang. Sabi ni Hayato, masama lang siya dahil ito ang unang beses niyang maging bodyguard bago umalis para i-secure ang kwarto. Nang maging malinaw na ang lahat, pinapasok niya ito, at ngayong sila na lang dalawa, tinanong siya nito kung gusto na ba siyang pakasalan. Pagkatapos ay ipinakita niya rito ang isang video nito na nakikipaglaban at inamin na gusto na niya ito simula nang makita niya ito. Inamin din niya na hindi niya inaasahan na magiging awkward ito, pero cute pa rin siya at gusto niya itong pakasalan. Nagulat si Hayato dito at hiniling sa kanya na dahan-dahanin ang mga bagay, ngunit sumagot ito na dapat ay masaya ito na may isang celebrity na gustong maglaro sa kanyang launcher. Gusto rin niyang magdaos ng press conference para ipakilala ito sa publiko at nagsimula pa ngang mag-alangan tungkol sa tema ng kasal. Patuloy siyang nagkukwento habang inilalahad ang buong buhay nila ng magkasama. At dahil alam niyang nasa ganap na gulang na siya, nagpa siya si Hayato na subukan siya sa pamamagitan ng pagsasabi na gusto niya ang lahat, at dapat nilang silyuhan ito ng isang kiss. Habang yumuko siya, natarante siya at padebog na pumasok sa shower room para maghanda para sa kanyang palabas, at nakahinga ng maluwag si Hayato. Habang kumakanta siya sa shower, pinuri ni Hayato ang kanyang nakaka-relax na boses, na nagpapaalala sa kanya kay Karen, na isa ring taga-kanta sa banyo. Nang sandaling iyon, hiniling ni Sakura sa kanya na magdala ng recorder, ngunit pagpasok niya sa shower, nakita niya ang mga damit nito na nakakalat at nagpas siyang magayos. Gayunpaman, lumabas si Sakura at nataranta nang makita niyang hawak nito ang kanyang mga plot cover. Kaya, umatras siya at nadulas sa isang sabon. Nagmadaling pumasok si Hayato para siguraduhing ayos lang siya, ngunit nagulat siya sa nakita nito. Pagkatapos ibigay sa kanya ang recorder, naghintay siya sa labas, at dumating si Sakura at tinanong siya tungkol sa kanyang kasuotan. Sinabi niya sa kanya na ang cute niya, ngunit sinabi niya na ang tuyong tugon na ito ay nagkakahalaga lamang ng 40 puntos. Pagkatapos noon, dinala niya siya sa isang press conference, at humanga si Hayato sa kung gaano niya kadaling pakisamahan ang lahat. Kalaunan, dinala niya ito sa lugar ng kanyang konsyerto, kung saan inactivate nito ang kanyang 100 na tinatawag na fairy tale, at natamba si Hayato nang mapagtanto niya kung gaano ito kaakit-akit. Pagkatapos ay lumipad siya sa ere at nagpaulan ng mga kinang mula sa itaas, na lalong nagpadagdag sa elemento ng kagandahan. Nang sandaling iyon, nagpakita si Char at sinabing ito ang unang pagkakataon na gagamitin ni Sakura ang kanyang 100 sa isang konsyerto, at mayroon siyang espesyal na uri ng field control na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng mga ilusyon sa loob ng isang partikular na lugar. Tinanong ni Hayato si Char kung paano niya nakilala si Sakura, at sinabi niyang tinulungan lang siya nito sa isang mahirap na panahon. Nang sandaling iyon, lumapag si Sakura at mabilis na niyakap si Hayato. Tinanong ito kung ano ang palagay nito sa kanyang pagganap. Sinabi ni Hayato na ito ang pinaka-cool na bagay na nakita niya pagkatapos ng kaso ng mga bagay-bagay kay Claire, at sinabi niyang kailangan niyang gawin ang kanyang makakaya para sa bawat isa sa kanyang mga tagahanga, pati na rin sa mga tumulong sa kanya na makarating sa puntong ito. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hayato si Claire upang ipaalam sa kanya na pinaalis na siya dahil gusto ni Sakura na mapag-isa, kaya sinabihan siya ni Claire na gawin ang anumang sabihin ng kliyente. Pagkatapos nito, masiglang tumungo si Hayato sa pampublikong banyo upang magpalamig, ngunit sinalubong siya ni Emilia at sinubukang umalis. Gayunpaman, inanyayahan niya itong sumama sa kanya, at habang sila ay magkaharap na nakaupo, tinanong niya si Hayato tungkol sa misyon.
Nang ikwento ni Hayato ang tungkol kay Sakura, nagseselos siya dahil tinatawag siya nito sa unang pangalan at tinanong kung bakit hindi siya nito gaanong casual. Napagtanto ni Hayato na Emily pa rin ang tawag nito sa kanya. Kaya matapos niya itong tawaging Emilia, namula ang babae at sinabihan itong lumingon dahil gusto niyang ipakita sa kanya ang peklat na natamo niya ilang taon na ang nakalilipas. Inamin niyang akala niya ay habang buhay niya itong dadalhin, ngunit ngayong kumukupas na ito, sa tingin niya ay gumagaling na siya dahil dito. Pagkatapos, tinanong niya kung gusto niyang pumunta sa Zoo Island bukas dahil libre siya hanggang hapon, at masigla niya itong niyakap bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, habang lumulusong sila sa pool, naramdaman ni Hayato ang mga asset nito, kaya natarante siya at tumakbo palayo. Sa wakas, napagtanto ni Hayato kung bakit sinabihan siya ni Karen na lumayo sa tubig at mga babae. Samantala, 3 variant na ang dumating sa Zoo Island, at may pinaplano silang isang malaking bagay pagkatapos ng konsyerto bukas. Kinabukasan, tiningnan ni Sakura ang larawan ng kanyang ina, hiniling na sana'y buhay pa ito para mapanood ang kanyang anak na kumanta sa lugar na ito. Naalala ni Sakura ang mga turo ng kanyang ina na ang musika ay may kapangyarihang magpasaya ng mga tao, na mahalaga pa rin sa kanya hanggang ngayon. Pagkatapos ay humiga siya sa kanyang kama, iniisip kung ano ang ginagawa ni Hayato. Samantala, nag-report si Hayato para sa tungkulin sa pribadong bahay pahingahan ni Claire, ngunit nadatnan niya itong nasa isang awkward na sitwasyon habang minamasahe ang kanyang likod. Nang magsimulang mamula ang lalaki, tinanong siya nito kung ang pagkakita sa kanya ng ganito ay nakakakiliti sa kanyang launcher. Ngunit nang sabihin nitong ayos lang siya, nagpasya siyang tingnan nitong mabuti ang kanyang mga plot cover. Gayunpaman, nang mapagtanto niyang wala siyang suot, sumigaw siya, na naging dahilan upang isipin ni Lenny na sinubukan ni Hayato na makipagsesyon sa kanyang amo. Agad siyang lumabas ng pool at sinubukang sampelin ito, ngunit nadulas siya at itinapat ang kanyang hopya sa mukha nito. Dahil maaaring bumalik ang mga magnanakaw, hiniling ni Claire kay Hayato na manatiling nakadilat sa buong oras, at nangako si Hayato na mananatiling mapagmatsyag. Pagkatapos nito, naalala niya kung paano siya nito natalo sa tunggalian noong nakaraang pagkakataon. Kaya, para makabawi, hinamon niya ito sa isang rematch sa anyo ng isang paligsahan sa paglangoy. Gayunpaman, nang ipakita niya sa kanya ang damit panlangoy na kailangan niyang isuot, napagtanto ni Hayato na masyadong malala ito para sa kanya at tumakbo palayo, na nag-iwan sa kanya ng pagkadismaya. Kalaunan, nakatagpo niya si Emilia sa loob ng lungsod, at sinabihan siya nito na tretuhin siya na parang isang babae para lamang sa ngayon. Nag-aalala si Hayato na malaman ng iba ang kanyang sikreto, ngunit sinabi niya na magiging maayos ang lahat dahil malayo sila sa Little Garden. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang palagay niya sa kanyang damit, at nang sabihin niyang maganda ang kanyang itsura, natuwa siya. Pagkatapos, isinama niya si Hayato sa pamimili. Habang nagsusuot siya ng bagong damit, naagaw ng atensyon ni Emilia ang atensyon ng mga nakadisplay na kwintas. Nang makita ito, inalok ni Hayato na bilhan siya nito, at talagang ikinatuwa niya ito. Matapos itong isuot, sinabi niya na kapag ang isang lalaki ay kumuha ng kwintas para sa isang babae, ipinapahayag nito na kanya ang nasabing babae ngunit sinabi ni Hayato na hindi niya alam. Nang sandaling iyon, nakita niya sina Fred at Retia sa labas at mabilis na nagtago sa changing room kasama si Emilia, na nagsabing si Fred ang nagsabi sa kanya tungkol sa tindahang ito, kaya tiyak na makakasalubong nila siya. Dahil dito, iminungkahi ni Hayato na maghanap sila ng bakante at umalis, ngunit sinabi ni Emilia na hindi siya mamasamain na manatili rito kasama niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagawa nilang umalis sa tindahan ng hindi napapansin. At habang naghahabol ng hininga si Hayato, umalis si Emilia upang bumili ng inumin. Nang sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Claire na nagsasabi sa kanya na nawala si Sakura sa kanyang silid. Dagdag pa niya na hindi ito pagdukot dahil nag-iwan si Sakura ng sulat para sa kanyang assistant na si Sheila na nagsasabing babalik siya sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, sinabi niyang buong araw niya itong pinapanood gamit ang mga kamera ng lungsod at ayaw niyang sirain ang cute nitong kadate, pero malinaw na nagagalit ito. Nag-alok din si Hayato na isama siya sa labas, at bigla siyang natuwa, para lang makita si Chris sa pinto at bumalik sa pagiging masungit. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nagtaka si Hayato kung nasaan kaya si Sakura,
pero nagpakita ito sa harap niya na nakabalat kayo. Sinabi niyang pumunta siya para makita ito, at nang tanungin niya ito kung paano niya ito natagpuan, sinabi niyang may tracker ito kung sakaling may emergency. Pagkatapos ay hiniling niya rito na sundan siya, dahil kapos sila sa oras. Pero nang mag-atubili si Hayato, tinanong niya ito kung may kasama itong iba. Naunawaan ni Hayato na magiging hindi maganda ang sitwasyon kung malalaman niya ang tungkol kay Emilia. Kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya sa kondisyon na ipaalam niya kay Sheila. Di nagtagal, bumalik si Emilia dala ang mga inumin at nalaman niyang wala na ito, na ikinagalit niya. Samantala, nasa kotse si Hayato, at tinext niya si Emilia para ipaalam ang nangyari. Si Sakura ay naka-on call din kay Sheila, sinasabing babalik siya sa tamang panahon, at pagkatapos ay ibinigay ang telepono kay Hayato, na nangakong paprotektahan siya. Humingi ng tawad si Sheila sa pag-abala sa kanya, ngunit sinabi niyang ayos lang dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos, tinanong niya si Sakura kung saan sila pupunta, at sinabi niyang sikreto lang ito. Pagbalik sa opisina ni Claire, nalaman niya ang buong pangyayari at labis na nagalit na may oras si Hayato para sa lahat maliban sa kanya. Habang pinapanood nila ang tanawin, nagsimulang hamyuni si Sakura ng isang himig, at naalala ni Hayato na hinuhuni rin ito ni Karen. Gayunpaman, sinabi ni Sakura na nilikha ng kanyang ina ang kantang ito para sa kanya, at kinakanta lamang niya ito para sa mga taong espesyal sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang pangalan ng kanyang kapatid na babae. At nang mabanggit niya ang Karen, bigla siyang tinanong nito kung nahuli ba sila sa isang mabangis na pag-atake maraming taon na ang nakalilipas. Matapos niyang kumpirmahin ito, naalala niya na nakilala niya ang isang magkapatid sa parehong pag-atake na nagsabi sa kanila na gusto nila siyang kumanta. Sa buong oras na ito, hinahanap niya sila, at naiyak siya nang mapagtanto niya na ang magkapatid na iyon ay sina Hayato at Karen. Inamin niya na pagkatapos purihin ni Hayato ang kanyang boses noon, nagpa siya siyang ituloy ito bilang isang karera. Doon, lahat ay tinurukan ng bakuna na nilikha ni Direktor Vet Ali, at kabilang siya sa iilan na nakaligtas sa epekto nito. Sa kabila nito, patuloy pa rin silang tinuturukan ni Vet Ali ng bakuna upang lumikha ng mga superhuman, at habang nababaliw ang lahat ng nasa paligid niya, aawit siya upang pakalmayan sila. Kalaunan, nasawi ang lahat ng mga kalahok, at habang siya ang huling buhay, natagpuan siya ni Sheila at Char at iniligtas. Kahit na gumaling na ang kanyang sakit, hindi pa rin siya kayang lumaban, kaya gumamit siya ng musika upang tulungan ang mga tao. Nang marinig ito, ipinahayag ni Hayato na isa rin itong variant na katulad niya, at ito ang nagpasaya sa kanya, dahil ang taong nagligtas sa kanyang buhay at nagbigay sa kanya ng pangarap ay mayroon ding parehong kapalaran na katulad niya. Habang pabalik na sila sa isang bus, nagpasalamat si Sakura sa kanya para sa araw na ito. Ngunit ang kanilang boss ay biglang inatake ng isang savage, at nasa kay Hayato na ang proteksyon sa kanya. Agad na hinugot ni Hayato ang kanyang sandata at sinimulang labanan ito. At kasabay nito, nagpakita si Claire sa control room, kung saan nagmamadali na ang lahat. Ipinaalam sa kanila ni Chris na humiling na siya ng backup sa lokasyon ni Hayato, ngunit idinagdag ni Lenny na kailangan niyang mag-isa hanggang sa panahong iyon. Habang naniniwala si Claire na nasa kanya na ito, nahihirapan si Hayato, dahil hindi niya magagamit ang kanyang buong potensyal nang wala ang variable suit. Nang makita ang mabangis na savage na nag-asinta ng isa pang atake, mabilis na ginamit ni Sakura ang kanyang 100 at humakbang upang harangan ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hayato na kahit hindi siya makakaatake, mayroon pa rin siyang kapangyarihang magtanggol at dapat siyang tulungan sa anumang paraan. Dahil dito, itinaas ni Hayato ang kanyang espada at tinalon ang mabangis na savage, tinamaan ang kaibuturan nito at agad itong nabasag. Nang matamba ang mabangis na savage, tumakbo si Sakura upang yakapin si Hayato habang tinatawag itong asawa, ngunit sinabihan siya nitong bumaba or magkakamali ang mga tao. Sinabi ni Sakura na wala siyang pakialam, ngunit nang sandaling iyon, isa pang mabangis na savage ang sumulpat at inatake sila, kaya mabilis siyang lumingon upang harangan ang atake nito. Sa pagkakataong ito, masyadong malakas ang mabangis na savage para sa kanya, kaya nang siya ay bumagsak, biglang nagpakita si Fred mula sa kung saan at inatake ito gamit ang isang rocket launcher. Sinundan ito ni Retia sa pamamagitan ng malakas na paghampas sa lupa na nabasag ito. Sa wakas,
Pinabagsak ito ni Emilia gamit ang isang malakas na atake, ngunit matapos makitang hawak ni Hayato si Sakura, humakbang siya sa pagitan nila at sumimangot dito dahil sa pag-iwan sa kanya kanina. Nang bumalik ang mabangis na Savage, pinutol ni Retia ang isa sa mga braso nito habang tina-target naman ni Emilia ang isa pa, at pagkatapos noon, pinahina ni Fred ang core nito, na nagbigay daan kay Retia na sumibat at basagin ang panlabas na kalasag. Dahil nakalantad na ang panloob na core, hinugot ni Emilia ang kanyang pana at palaso, ngunit bago pa niya ito matapos, nakita niya na ang mabangis na Savage ay nagsimulang mag-regenerate. Nang makita ito, hiniling ni Emilia sa lahat, kasama na si Hayato, na maglunsad ng isang koordinadong pag-atake sa Savage. Kahit na nagtulungan sila, ang Savage ay mabilis na nag-regenerate at dinurog si Hayato. Habang sumusugod ito ng isang pag-atake, sinigawan ito ni Sakura na huminto, at ang Savage ay nakinig ng kaunti, na ikinagulat ni Hayato. Nagbigay ito sa kanya ng sapat na oras upang makabawi, ngunit habang tumatalon si Hayato, inatake siya ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Krogan, na nagpatambo sa kanya sa isang atake lamang. Nang sandaling iyon, isa pang babae na nagngangalang Niza ang lumapit kay Hayato at sinimulang suriin ang kanyang espada. Ilang sandali pa, lumikha siya ng isang replika ng espada mula sa kawalan. Pagkatapos noon, ibinauling ni Krogan at Niza ang kanilang atensyon sa mabangis na Savage, at agad itong natalo gamit ang isang mahusay na koordinasyon ng pag-atake. Pagkatapos noon, patuloy na tinusok ng babae ang mabangis na Savage, at ang dugo nito ay patuloy na kumakalat sa buong katawan niya. Hiniling ni Retia na tumigil siya or mahahawa siya. Hindi nakinig si Niza at dinilaan pa ang dugo sa kanyang kamay. Nang sinubukan ni Retia na pigilan siya, nagpakita ang ikatlong babae at inatake siya para ilayo siya. Bilang tugon, inatake siya ni Fred, ngunit mabilis siyang gumanti at tinulak siya pabalik. Dahil dito, nagpa siya si Emilia na atakihin siya, ngunit nang sumama si Hayato sa kanya, pinigilan siya ni Krogan at humanga na nagawa nitong harangan ang kanyang espada. Naalala ni Hayato na sinabi sa kanya ni Claire na isang variable stone ang ninakaw mula sa lugar ng konsyerto, at pinaghihinalaan niya na ang mga taong ito ang may pananagutan. Gayunpaman, sawa na si Krogan kay Hayato, kaya inactivate niya ang kanyang virus at sinimulang atakihin ito. Nang ma-corner si Hayato, mabilis na ginawang baril ni Emilia ang kanyang sandata sa gitna ng labanan at ginamit ito upang magpaputok kay Krogan, na humanga sa kanya. Nang sandaling iyon, tumangala silang lahat at nakitang nakuha na ni Niza ang lahat ng mga Savage Core. Sinabi ni Krogan na tapos na ang kanilang trabaho, kaya iminungkahi niya na bumalik sila at pasayahin ang kanilang master na si Vet Ali. Matapos umalis ang trio kasama ang mga cores, nagpa siya ang Hero Squad na huwag silang habulin sa kanilang kasalukuyang estado. Nang sandaling iyon, dumating ang rescue squad at ibinalik sila sa punong himpilan, kung saan ipinaliwanag ni Claire na ang squad na kanilang nakaharap ay tinatawag na mga mangangaso. Ang mga assassin na ito ay bahagi ng isang ilegal na organisasyon na nangongolekta ng mga Savage Core. At idinagdag ni Char na ang istruktura ng mga core at variable stone ay halos magkapareho. Nangangahulugan din ito na ang isang Savage ay maaaring gamitin muli upang gumana bilang isang 100, at ito ay isang napakasekretong impormasyon na hinihiling sa kanila na itago sa kanilang sarili. Pagkatapos noon, pinagalitan ni Claire si Emilia dahil sa pagkaladkad kina Fred at Retia sa isang larangan ng digmaan, at idinagdag na maaari sana siyang humantong sa kanilang kasawian. Gayunpaman, dahil mahusay silang tatlo sa paghawak sa sitwasyon, sinabi ni Claire na isasaalang-alang niya ang pagpili sa kanila, na labis na ikinatuwa ni na Fred at Retia. Kalaunan, humingi ng tawad si Hayato kay Emilia sa biglaang pag-alis, ngunit sinabi niya rito na ayos lang dahil emergency lang ito. Pagkatapos ay kumapit siya sa braso nito, at kahit na nag-aalala itong makita ng iba, wala itong pakialam si Emilia. Samantala, nilapitan ni Sheila si Sakura, na nagbabantay sa lugar, at sinabihan niya itong kumanta para sa kanyang ina. Kalaunan, binisita ni Hayato si Karen, na nagturo sa kanya kung paano mag-cheer ng maayos. Pagkatapos lang, nakatanggap siya ng text mula kay Sakura, na hinihiling na magkita sila malapit sa dagat. Pagdating niya roon, nagsimulang umiyak si Sakura tungkol sa kung paano naaabot ng kanyang boses ang puso ng mga tao, ngunit sinabi niya na dahil isa siyang variant.
Isiniwalat pa niya na ang karamihan sa mga tao ay apektado ng virus sa ilang anyo, at ginamit niya iyon upang gamaan ang kanilang pakiramdam. Nang subukang aliwin siya ni Hayato, nagreklamo siya tungkol sa reaksyon ng Savage sa kanyang boses, at isa lamang siyang peke. Gayunpaman, sinabihan siya ni Hayato na tumahimik, na sinasabing noong unang beses niyang marinig ang boses nito, talagang nabighani siya rito. Noon, hindi pa nahahawa si Sakura, ngunit naabot niya ang puso nito, at nangangahulugan ito na hindi siya peke. Dito, sinabi ni Sakura sa kanya na maaaring mas lalo pa siyang umibig dito at nangako na gagawin niya ang kanyang makakaya bukas. Kinabukasan, libu-libong tagahanga niya ang nagtipon sa lugar, at pinagsama niya ang kanyang nakaka-relax na boses sa kapangyarihan ng 100 upang magtanghal ng isang kamanghamanghang palabas. Pagkatapos ay nagpasya siyang kantahin ang kantang isinulat ng kanyang ina para sa kanya, at agad itong nakilala ni Karen sa karamihan. Ang kanyang pagtatanghal ay pinapanood sa buong mundo, at sa isang iglap, tila ba lahat ng bagay sa mundo ay tama lang. Kinabukasan, bago siya umalis, nakilala niya ng personal si Karen at binigyan siya ng isang pirma. Nagpasalamat din siya sa magkapatid sa paghihikayat sa kanya na ituloy ang musika bilang karera at nangako na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, na labis na ikinatuwa ni Karen. Samantala, hiniling ni Sheila kay Char na tingnan ang boses ni Sakura, at nangako siyang gagawin niya. Sa sandaling iyon, hinayla ni Sakura si Hayato para ikis bilang pasasalamat sa lahat at masayang kumaway sa kanya para magpaalam. Gayunpaman, kinabukasan, nagising si Hayato at nakita siyang nasa kama nito, na labis niyang ikinagulat. Sa sandaling iyon, pumasok si Claire sa kwarto, pati na rin si Emilia, at pareho silang nagulat nang makita si Sakura. Agad na nagagawa ng tatlong babae para sa joystick ni Hayato, ngunit sa sobrang pagkasawa niya ay pinalayas niya sila sa kwarto. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Hayato at ang mga kaibigan nito sa beach dahil ang bawat mid-tier anime ay dapat may beach episode. Sumali rin si Karen sa kanila, kasama ang kanyang nurse, si Miharu. Ngunit nang ma-hypnotize si Hayato ng kanyang mga planetary asset, kumapit si Sakura sa kanyang braso at sinabihan siyang humanga sa kanyang mga asset. Dahil dito, sinabi ni Emilia na ang patag na lugar ay hustisya, ngunit hinayla siya ni Sakura sa dagat at sinimulang sabuyan ng tubig. Dahil hindi alam ng iba na babae si Emilia, kailangan niyang patuloy na umakto na parang lalaki, at ito ang dahilan kung bakit siya naiinggit dahil gusto rin niyang mabasa kasama si Hayato. Naroon din si Claire dala ang kanyang mga kaibigan, at naniniwala siyang isang matalinong desisyon na dalhin ang lahat dito para palamigan sila. Maya-maya, habang kumukuha ng merienda si Sakura, tinawag siya ni Emilia na isang nakakasuklim na salbaha dahil sa pag-aasikaso kay Hayato. Bilang tugon, tinanong siya ni Sakura kung bakit lagi siyang nag-aalala kay Hayato, na nagpaisip kay Emilia kung alam na ba ni Sakura ang sikreto nito. Sa totoo lang, iniisip ni Sakura na si Emilia ay isang lalaking mahilig magtago sa likod bahay. Ngunit sinabi ni Emilia sa kanya na kilala niya si Hayato simula pa noong bata pa sila, na ikinaiinggit niya. Pagkatapos nilang kumain, niyaya sila ni Fred at Retia na maglaro ng beach ball kasama nila, kaya nag-umpisa sina Hayato at Emilia sa unang round. Gayunpaman, nang simulan ni Retia na gamitin ang kapangyarihan ng kanyang 100, sinabi ni Emilia, sige lang, at nag-umpisa silang maglaro na parang mga baliw. Samantala, nakita ni Erika si Claire na nakahiga at hiniling na maglagay ng sunscreen sa kanya. Sumali rin si Lenny sa kanya, at pareho silang nagkumpetensya para imasahe ang mga asset ni Claire hanggang sa sinabi niya sa kanila na tumigil. Nang sandaling iyon, mabilis na inihagis ni Retia ang beach ball patungo kay Hayato, at kinailangan niyang tumakbo ng malayo para mahuli ito. Sa paggawa nito, nabangga niya si Claire, at ang sumunod na alam niya, ang mukha nito ay nakasandal sa pagitan ng mga asset nito. Nang sandaling iyon, isang helicopter ang lumapag sa dalampasigan, at lumabas ang kapatid ni Claire, ang chief executive ng Warslarn, si Jonas. Agad niyang sinabi kay Claire na mukhang masungit ito, ngunit sinabihan siya nitong huwag nang magpaloko at simulan na ang trabaho. Kalaunan, habang ang iba ay bumalik sa akademya, ipinatawag sila ni Claire sa silid ng konseho at ipinaalam sa kanila ang isang anti-savage operation. Lahat silang apat ay mga kandidato na sasali sa selection, at sasali rin sila sa operasyong ito.
Pagkatapos ng pulong, nais ni Jonas na magkaroon ng sandali kasama si Hayato. At habang papunta sila sa underground, tinanong siya ni Jonas kung ano ang nagpapatakbo ng Little Garden. Naniniwala si Hayato na pinapagana ito ng isang nuclear reactor, ngunit may pahiwatig si Jonas na iba ito. Ipinaliwanag niya na ang lakas na kailangan para patakbuhin ang lungsod na ito ay hindi maaaring magawa ng isang nuclear reactor, kaya dinala niya si Hayato sa isang napakasikretong laboratorio kung saan nakita niya ang isang babae na nagyelo sa isang kristal. Ipinakilala siya ni Jonas bilang si Liza, ang pinagmumulan ng lakas at ang Supreme Commander ng Little Garden. Hanggang ngayon, sinabihan si Hayato na si Liza ay isang supercomputer, ngunit isiniwalat ni Jonas na si Liza ay kapatid niya talaga at ang pinakaunang variant slayer na nilikha ng sangkatauhan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Claire na may hawak na baril, at tinatanong kung bakit dinala ni Jonas si Hayato dito. Sumagot si Jonas na si Hayato ay magiging isang top savage slayer sa malapit na hinaharap, at makatarungan lamang na malaman niya ang katotohanan tungkol kay Liza. Ipinaliwanag pa niya na may kapangyarihan si Liza na baguhin ang mundo. Ngunit pinaputok ni Claire ang baril sa paanan ni Jonas, mahigpit na sinabihan siyang huwag gamitin ang kanilang kapatid bilang kasangkapan. Humingi ng tawad si Jonas sa pagkakasakit sa kanya, at idinagdag na dinala rin niya si Hayato dito dahil maaaring may kapangyarihan siyang gisingin si Liza. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hayato na bigyan siya ng kiss para magising. Ngunit nang tumanggi si Hayato, hiniling ni Jonas na hawakan na lang niya ang kristal at ilabas ang kanyang enerhiya. Nang mailagay ni Hayato ang kanyang kamay dito, nagsimulang umilo ang kristal, na siyang nagpapatunay sa teorya ni Jonas, bagamat hindi pa sapat ang lakas ni Hayato para ganap siyang gisingin. Biglang naalala ni Jonas na kailangan niyang pigilan si Vet Ali, na siyang humahabol kay Liza. Ngunit nang humingi ng karagdagang impormasyon si Claire tungkol sa operasyon laban sa mga savages, sinabi niya rito na nagmamadali siya at mag-uusap sila mamaya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Hayato na kunin ang V-card ni Claire, dahil hindi naman siya nababahala kung kasama niya ito sa pamilya, ngunit natarante si Claire at sinabihan siyang umalis. Pagdating nila sa base camp, ang mataas na presensya ng militar ang nagpaisip sa kanila kung gaano kahalaga ang misyong ito. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang tolda, isang baliw na babae ang nakakilala kay Emilia at nagsimulang lumapit sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na prinsesa. Mabilis na tinakpan ni Emilia ang kanyang bibig, dahil nakabalat kayo siya bilang isang lalaki. Ngunit gustong malaman ni Hayato kung bakit niya tinatawag na prinsesa si Emilia. Dito, walang galang na sinabihan siya ng babae na tumahimik, dahil hindi niya ito kilala. Ngunit nang hilingin ni Emilia na maging magalang, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Claudine, isang miyembro ng Britannia Federation. Pagkatapos ay hiniling niya kay Emilia na bumalik sa Gutenberg. Kaya, nang tanungin ni Hayato kung ano ang ibig niyang sabihin, isiniwalat ni Emilia na nagsisinungaling siya sa kanya sa lahat ng oras na ito, at sa katunayan, siya ay isang lehitimong prinsesa ng maharlikang pamilya ng Gutenberg. Gayunpaman, nangako siyang hindi na babalik, at ito ang nagpagalit kay Claudine. Nang sabihin ni Emilia na mahal niya si Hayato at gusto na lang niya itong makasama, ginaisang ni Claudine ang kanyang panloob na pagiging feminista at hinamon ito sa isang tunggalian. Tumungo sila sa dojo, kung saan nangako si Claudine na aalisin siya sa eksena, ngunit natigilan si Hayato at ginamit ang lahat ng kanyang pagsasanay sa kendo, na nagpabagsak sa talunan sa isang atake lamang. Nang humingi ng rematch si Claudine, sinabihan siya ni Emilia na tumigil, dahil talo na siya, na pinatutunayan na hindi na siya babalik sa Gutenberg. Kahit na noon, sinabi ni Claudine na hindi siya susuko at nangakong pagbabayaran si Hayato bago tumakbo ng umiiyak. Pagkalipas ng ilang sandali, binigyan ni Shumiri ng briefing ang lahat tungkol sa kanilang misyon, na sinasabi na ang bawat squad ay bibigyan ng isang itinalagang lokasyon, na kailangan nilang alisin sa anumang mga savages. Ayos lang kay Emilia ang lahat, ngunit nag-aalala siya na si Claudine ay maging bahagi ng kanyang squad. Tuwang-tuwa si Claudine dito, at nangako rin siya kay Hayato na aalisin niya ito sa eksena para makauwi si Emilia. Dahil dito, pumasok si Claire at sinabihan si Claudine na mag-ayos, dahil sina Emilia at Hayato ay parehong mahahalagang asset sa kanilang squad, at gagawin niya ang lahat para masigurong mananatili sila rito. Dahil sa takot niya, pumayag si Claudine na mag-ayos at nakipagkamay dito.
Sakto, dumating sina Lenny, Fred, at Retia para ipaalam kay Claire na sila ay itinalaga sa ibang squad kasama ang dalawang babae, sina Alisa at Wendy. Nagbiro si Fred na pakiramdam niya ay isa siyang harem anime na bida, ngunit binatikos siya ni Retia dahil sa pag-arte niya na parang isang talunan. Bago sila umalis, pinalakas ni Claire ang loob ni Shumiri sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kahit hindi siya pupunta, isa pa rin siya sa kanila at aasa sila sa kanya bilang backup. Maya-maya, nakikipaglaban na ang mga Slayer sa mga Savages sa kanilang mga nakatalagang lugar. Ngunit nang dumating ang isa sa kanila sa direksyon ni Hayato, pumasok si Claudine para ipakita ang kanyang 100. Nagpatawag siya ng isang higanteng spike ball na hinampes niya sa Savage bago hiniling kay Emilia na tapusin ito. Matapos mapaslang ni Emilia ang Savage, nagsimulang umakto si Claudine nang nakakagigil sa kanya, sinasabing mahusay ang kanilang duo at dapat iwanan ni Emilia si Hayato. Matapos siyang sabihan ni Emilia, sumama rin si Claire sa kanila, at napansin ni Erika na nolipol na ang lahat ng Savages sa lugar. Gayunpaman, sinabihan ni Claire ang kanyang pangkat na manghuli ng mas marami pang mga halimaw na ito upang mabilis nilang matapos ito at tumungo sa bundok. Lingid sa kanilang kaalaman, ang mga Slayer ay nasa lugar din, pinapanood sila mula sa malayo. Kasabay nito, nakipagtulungan si Retia sa kanyang bagong kasama sa pangkat na si Alisa upang epektibong mapaslang ang isang Savage, habang sina Lenny, Fred, at Wendy ay nanunood mula sa likuran, na napansin na masyadong nauubos ng mga babae ang kanilang enerhiya. Nang gabing iyon, nagkampo si Claire at ang kanyang pangkat sa kakahuyan, kontento sa kanilang ipinakitang kakayahan. Gayunpaman, kinutya ni Claudine si Hayato dahil hindi pa niya natatalo kahit isa sa mga Savage sa kanyang huling atake. Naaawa si Emilia sa kanya dahil patuloy na ninanakaw ni Claudine ang kanyang mga target, ngunit sinabi ni Hayato na wala siyang pakialam sa pagbibigay ng mga assist basta't makabubuti ito sa koponan. Sa gabi, hinati niya ang koponan sa dalawang grupo para sa night watch, at agad na lumapit si Emilia sa mga braso ni Hayato dahil umaasa siya ng ilang late night sessions. Gayunpaman, nagselos si Claire at tumanggi silang magtulungan, na ikinadismaya ni Emilia. Sa huli, kinailangan niyang makipagtulungan kay Erika, habang ang iba pang tatlo ay nagpapahinga sa loob ng tolda. Hindi makatulog si Hayato at nagsimulang tumitig sa mga labi ni Claire, ngunit napansin niya ito at sinabihan siyang magpahinga, dahil bahagi ito ng misyon. Pagkalipas ng ilang oras, isiniwalat ni Erika na natanggal na ng mga pangkat ang kabuoang 42 Savages, ngunit mas marami pa rito kaysa sa tinatayang bilang. Dahil dito, niyaya ni Claire sila ni Emilia na matulog habang silang tatlo ay nanunood, na nag-iwan kay Emilia na malungkot dahil umaasa pa rin siyang makakaramdam ng matinding session sa gabi. Kalaunan, pinagmamasdan ni Hayato at Claire ang mga bituin, at napansin ni Hayato na magugustuhan sana ni Karen ang tanawing ito. Napagtanto ni Claire na malaki ang pakialam niya sa kanyang kapatid, at sinabi niyang silang dalawa na lang ang magkasama simula pagkabata. Umaasa si Claire na magagawa nilang mas magandang lugar ang mundong ito para makapagpahinga ang mga taong tulad ni Karen at mapanood ang mga bituin sa gabi. Doon din, sumama sa kanila si Claudine, at matapos silang kulitin dahil sa halatang pag-ibig, sinabi niya sa kanila na nakakita siya ng anino sa kakahuyan at hiniling sa kanila na tingnan ito. Sa totoo lang, bahagi ito ng kanyang plano na bigyan sila ng oras para lang mariz ni Claire si Hayato, na siyang magpipilit kay Emilia na umuwi. Lumalabas na nakasalubong ng dalawa ang isang Savage. Ngunit nang subukang kontakan ni Claire ang iba, hindi natuloy ang komunikasyon. Hindi masyadong nag-iisip, nagpasya siyang labanan ang Savage ng mag-isa, ngunit sa paggawa nito, nadulas siya sa isang puddle at natagpuan ang sarili sa isang masamang lugar. Mabuti na lang at dumating si Hayato para iligtas siya at nagawang talunin ang Savage. Habang pabalik sila, tinitigan ni Hayato ang asset ni Claire, at sinabi niyang kailangan niyang maghugas bago bumalik. Nang sandaling iyon, tumungo sila sa isang malaking anyong tubig. Kaya, inalis ni Claire ang kanyang suit at naligo dito, habang si Hayato ay nakaupo sa malapit na nakatalikod. Pagbalik sa kampo, nagising si Emilia, at sinabi sa kanya ni Claudine na nakipag-date si Hayato kay Claire. Tumanggi si Emilia na maniwala sa kanyang kwento, ngunit tinawag ni Claudine si Hayato na isang manloloko at sinabihan si Emilia na bumalik. Sinabi ni Emilia na kahit manloloko si Hayato,
hindi pa rin siya uuwi, na pumihil sa buong plano ni Claudine. Samantala, tinanong ni Claire si Hayato kung ano ang pakiramdam kapag gumana ang kanyang variant power, at sinabi ni Hayato na parang lahat ng kanyang pandama ay malayo sa kanya. Iniisip ni Claire kung ganoon din ang nararamdaman ni Liza. Ngunit pagkatapos ay isiniwalat niya na hindi tulad niya, si Liza ay tinurukan noong siya ay isa lamang pertilisadong itlog, kaya ipinanganak siyang isang variant. Natakot si Hayato at tinanong kung si Vet Ali ba ang nasa likod nito, at isiniwalat ni Claire na siya ay isang katulong lamang ng mastermind na si Linaz, ang ina ni Claire. Si Liza ay isang prodigy mula pa sa simula, ngunit isang araw, nang madapa si Claire sa isang laban, kinailangan ni Liza na gumamit ng isang ipinagbabawal na kapangyarihan upang iligtas siya. Mula noong araw na iyon, siya ay nagyelo. Ngunit ang kanyang katawan ay naglalabas ng enerhiya araw-araw, na ginagamit upang paganahin ang isang little garden. Gayunpaman, nais tulungan ni Claire si Liza para tumigil ang mga tao sa paggamit sa kanya bilang isang kasangkapan. Kaya tinanong niya si Hayato kung ang makasariling pagnanais na ito ay nagiging dahilan upang siya ay maging isang bigo. Sinabi ni Hayato na makasarili rin siya dahil naging slayer lamang siya para pondohan ang pagpapagamot ng kanyang kapatid, at idinagdag na karamihan sa mga tao ay may personal na dahilan para makipag-away at ayos lang. Dito, mas gamaan ang loob ni Claire sa kanyang sarili at 2 segundo na lang ang layo mula sa pagbibigay sa kanya ng isang matinding sesyon. Gayunpaman, nakatanggap si Hayato ng emergency signal, at mabilis siyang umahon sa tubig para lamang madapa siya. Matapos mag-post para sa mga tagahanga, mabilis na umatras si Claire, na nahihiya na nakita ni Hayato ang kanyang mga walang laman na asset. Humingi ng tawad si Hayato at iniabot sa kanya ang kanyang variable suit, ngunit hindi pa rin siya masaya at nangakong papanagutan siya. Pagkatapos nito, tumugon siya sa emergency call mula sa Squad D, at isiniwalat ng kanilang kapitan, si Zid, na ang kanyang buong squad ay nalipol na ng 3 mangangaso. Nang sandaling iyon, nakatanggap sila ng flare signal mula kay Fred. Kaya hiniling ni Claire sa kanya na bumalik sa tolda at bigyan ng babala si Erica, habang siya ay nagpapatuloy at nakikipag-ugnayan sa mga mangangaso. Pagkatapos noon, si Lenny na lamang ang natitirang nakatayo. Ngunit habang nahihirapan siyang makahabol sa mga mangangaso, dumating si Claire dala ang musika ng kanyang amo at nangakong gagantihan sila sa pananakit sa kanyang mga kasama. Binigyan niya sila ng libreng pagkakataon kung magbibigay sila ng impormasyon tungkol kay Vet Ali, ngunit inatake siya ni Nekari. Madaling umiwas si Claire, idinagdag na hindi nila siya maaaring saktan ng buong katawan, kahit na gumamit sila ng iba't ibang kapangyarihan. Doon din, nagsimulang umulan, at sinabi sa kanila ni Krogan na maaaring nasa panig nila ang swerte ngayon. Agad na sinugod ni Neza at Nekari si Claire pababa at nagawang sirain ang ilan sa kanyang mga canyon, na lubos na nagpahina sa kanyang atake. Pagkatapos ay tumalon si Krogan, sinabi kay Claire na ang kanyang mga kapangyarihan ay nabawasan sa ulan bago siya pinatumba gamit ang isang mabilis na atake. Habang naghahanda siyang tapusin siya, bigla siyang napigilan ng mga kadena ni Erica, at mabilis na dumating si Hayato upang tingnan si Claire. Nang mga panahong iyon, inasikaso na ni Claudine at Emilia sina Neza at Nekari. Ngunit nang hilingin ni Claire kay Krogan na sumuko, nagalit si Krogan at ginamit ang kapangyarihan ng Tok no Jutsu upang bigyang kapangyarihan ang kanyang mga kasama. Mabilis na nakatakas sina Nekari at Neza at sinubukang maglunsad ng kontra-atake, ngunit inactivate ni Emilia ang kanyang Raid Boss Mode at dinaig si Neza. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Nekari, na tinalo ito sa loob ng ilang segundo. Nang subukang gayahin ni Nekari ang kanyang sandata, nagbanta si Emilia na tutusokan siya sa mata. Pagkatapos ay tinanong niya si Nekari kung bakit niya ginagamit ang kanyang mata upang saktan ang iba kung dapat niya itong gamitin upang makita ang magandang mundo sa kanyang paligid, na siyang nakapukaw sa kanyang mga mata, walang intensyong magbiro. Samantala, walang ingat na iwinawagayway ni Krogan ang kanyang espada, na sumisigaw tungkol sa pagdurusa at kawalan ng katarungan na kanyang kinaharap noong lumalaki siya. Sa paanuman, nakita ni Hayato ang kanyang mga alaala, kung saan 3 sa kanila ay mga alipin na nagtatrabaho sa isang quarry kung saan sila ay minamaltrato ng lahat. Isang araw, nagpasya silang tumakas, ngunit ang paglalakbay ay masyadong mahirap para sa kanila, at nauwi sa pagkawala ng isa sa mga mata si Neza.
Kalaunan, natagpuan sila ni Vetali at inalok kay Niza ng isang bagong mata, pati na rin ang kapangyarihang baguhin ang mundo. Sa kasalukuyan, naguguluhan si Hayato. Ngunit nang tanungin ni Krogan kung ano ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban, sumagot si Hayato na gusto niyang protektahan ang ngiti ng lahat. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang buong armas sa katawan, na inanunsyo na gagawin niyang ligtas na kanlungan ang mundong ito para sa lahat. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada at pinabagsak si Krogan, ngunit tumanggi si Krogan na sumuko at patuloy na ginagamit ang kanyang iba't ibang kapangyarihan upang itulak si Hayato pabalik, kahit na binalaan siya ng iba tungkol sa mga kahihinatnan. Kasabay nito, isang bagong uri ng mabangis na savage ang nagpakita at nagsimulang magpaputok sa pangkat. Kaya, kinuha ni Krogan ang responsibilidad na pabagsakin ito, ngunit sinabi rin niya na kukunin niya ang core nito. Habang nagpapalakas siya, binalaan siya ni Hayato na gumagamit siya ng labis na kapangyarihan, ngunit sinabihan niya si Hayato na tumigil ito dahil kailangan niya ang core. Pagkatapos ay tumalon siya sa hangin at inihampas ang savage, ngunit tinawag ng savage ang isang malaking harang sa paligid nito, na pumihil kay Krogan na makalapit. Patuloy na inatake ni Krogan ang harang, sumisigaw na sa wakas ay makakalaya na silang tatlo. Ngunit kahit gaano niya kahigpitan ang pagsubok, hindi matitinag ang harang. Sa wakas ay naabutan siya ng pagod, at habang siya ay humahakbang paatros, naglunsad ang savage ng kontra-atake sa kanya. Nang mahuli sa pag-atake, si Krogan ay bumagsak sa lupa, ngunit mabilis na kumilos si Hayato at sinangga ang kanyang pagkahulog. Nang tanungin niya si Hayato kung bakit niya siya iniligtas, ipinaalala sa kanya ni Hayato na gusto niyang gawing ligtas na lugar ang mundong ito para sa lahat. Dito, sumagot siya na wala siyang pakialam sa kanyang kinabukasan, at ang gusto lang niya ay maging ligtas sina Niza at Nekari. Pagkatapos noon, sinubukan ni Claire na umatake, ngunit hinaranggan din siya ng mabangis na savage. Iminungkahi ni Emilia na sabay-sabay silang magpaputok upang pahinain ang harang, ngunit nais ni Erika na isali ang bawat Slayer sa pag-ataking ito. Dahil nakabara ang mga komunikasyon, humingi ng tulong si Claire sa mga mangangaso, kaya sinira ni Niza ang mga jammer upang maibalik ang komunikasyon. Pagkatapos noon, hiniling ni Claire kay Char na gumawa ng ilang kalkulasyon ng pinsala, at kinumpirma ni Char kay Liza na babagsak ang harang kung sabay-sabay na magpapaputok ang lahat ng Slayer. Pagkatapos ay ipinaalam ni Claire sa kanilang lahat na sabay-sabay na magpaputok, habang si Hayato ay naghihintay para sa pangwakas na atake. Habang nagpapaputok sila palayo, hindi bumagsak ang harang, at isiniwalat ni Char na ang ilan sa mga Slayer ay hindi makaatake dahil nakasagupa nila ang isang mabangis na savage. Dahil walang ibang pagpipilian, iminungkahi ni Char na ibahagi ni Hayato ang kanyang iba't ibang kapangyarihan kay Claire at gawin siyang raid boss. Nang tanungin ni Emilia kung paano sila maghahati, isiniwalat ni Char na dapat magpalitan ng laway sina Hayato at Claire upang maisakatuparan ito. Kahit na magpapalakas ito sa kanya ng ilang panahon, walang makakaalam kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan sa hinaharap. Kahit na noon, handa na siyang harapin ang panganib na iyon, at ngayon ay nasa kay Hayato na ang pagkis sa kanya. Ngunit hindi masyadong natuwa si Emilia tungkol dito, kahit na naiintindihan niya na para ito sa misyon. Dinala siya ni Hayato sa isang hiwalay na lugar kung saan kinas siya nito, at agad na naramdaman ni Claire na mas malakas na siya kaysa dati. Agad niyang sinenyasan ang iba na paputukan ang savage, at habang pinagsasama niya ang kanyang mga kakaibang kapangyarihan, nagawa nilang sirain ang harang at pahinain ang core nito. Pagkatapos ay ginamit ni Hayato ang kanyang Amarant at sumugod, tinamaan ang savage sa ulo at tinalo ito. Gayunpaman, nawalan siya ng malay at nahulog sa lawa sa ibaba, na nag-udyok kay Emilia na habulin siya. Matapos niya itong matagpuan, sinigurado niyang ikikis siya bago siya hilahin palabas. Kinabukasan, habang pabalik na sina Claire at ang kanyang squad, tinanong ni Erika kung bakit ililipat si Krogan at ang kanyang mga kasama sa Little Garden, kung isasaalang-alang ang katotohanan na sila ay hindi matatag at mapanganib. Ganito rin ang nararamdaman ni Claire, ngunit si Jonas ang nag-utos nito, at hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin kay Erika. Samantala, wala pa ring malay si Hayato, at nang tangkaing ikis siya ni Emilia, pumasok sina Karen at Sakura sa silid at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Lalaki pa rin si Emilia sa kanilang paningin, kaya nagdahilan siya na may nililinas lang siya sa mukha nito.
Doon lang nagising si Hayato, at natuwa ang lahat nang makitang malusog ito. Samantala, nalaman ni Vet Ali na hindi na babalik si Krogan at ang iba pa, ngunit sinabi niyang ayos lang ang lahat habang nagpapatuloy ang kanyang plano. Kalaunan, tumungo ang squad sa paliparan kung saan nila nakasalubong si Claudine, na dumating upang harangan si Emilia sa pagtikim ng launcher ni Hayato. Dumating din si Wendy, kaya nang tanungin siya ni na Fred at Retio tungkol kay Alisa, sinabi niyang hindi niya ito nakita simula noong huling misyon nila, nakakaiba para sa kanila. Di nagtagal, pagdating ni Jonas sa venue, nagpahinga si Hayato at pumunta kay Karen bago ang kanyang pagtatanghal. Inamin niyang medyo kinakabahan siya tungkol dito, kaya kinas siya ni Hayato sa noo para pakalmeyan siya. Pagkatapos noon, pumasok na ang iba sa silid, at sinabi ni Sheila kay Karen na aakyat siya para sa pangalawang kanta. Sakto naman, pumasok din si Jonas, at matapos hikayatin ng dalawang babae na gawin ang kanilang makakaya, umalis na ito. Pagkatapos noon, tumungo si Sakura sa entablado at nagbigay ng isang magarbong pagtatanghal na pumukaw sa puso ng lahat. Samantala, nabunyag na si Wendy ay nasa ilalim ng isang uri ng kontrol sa isip, at ginamit ito ni Vet Ali para palihim na pumasok sa backstage area. Pagkatapos ni Sakura sa kanyang pagtatanghal, inanyayahan niya si Karen sa entablado, at nagbigay si Karen ng isang talumpati tungkol sa kung paano siya binibigyan ng lakas ng musika. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang 100 Cold Divine Card at nagbigay ng isang nakaka-relax na pagtatanghal habang ang lahat ng mata ay nakadikit sa screen. Nasa lugar din si Vet Ali at nagpaplano ng isang bagay kasama ang mga robot na naglilinis. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Karen, pumalakpak ang buong lugar, kaya inanunsyo ni Sakura na sabay nilang kakantahin ni Karen ang susunod na kanta. Habang nagtatanghal sila, ipinaalam ni Chris kay Claire na isa sa kanilang mga gwardya ang natagpo ang walang malay, at sa mas malapitang pagtingin, nalaman nilang si Wendy pala iyon. Wala siyang anumang sugat, ngunit inaangkin niyang nawalan siya ng memorya. Habang sinusubukan siyang tulungan ng ibang mga opisyal, patuloy siyang nagbubulong tungkol sa Savage na walang puso, na ikinabahala ni Claire. Samantala, isang mekanikal na bubuyog ang nagpakita sa distrito, at agad na ginamit ni Erica ang kanyang 100 upang subukang hulihin ito. Gayunpaman, sa sandaling mapigilan niya ito, sumabog ang bubuyog, at nakakita si Retia ng isa pa sa malapit. Ginamit niya ang kanyang 100 at sinira rin ito, ngunit pagkalipas ng ilang segundo, 12 ng mga bubuyog ang sumabog at pinutol ang lahat ng mga broadcast sa distrito. Naging magulo ang mga bagay sa control room dahil may mga naiulat na pagsabog sa buong lungsod, at hindi matukoy ni Claire kung saan nagmula ang mga aparatong ito. Doon niya natanggap ang footage ng mga robot na naglilinis na nagbabagong anyo sa mga bubuyog na kusang lumalabas, kaya mabilis niyang inutusan na tapusin ang lahat ng mga robot. Pagkatapos lang, ipinaalam sa kanya ni Erica na nakakita siya ng variable stone sa loob ng mga bubuyog, at sa wakas ay napagtanto ni Claire na ito ay isang mahusay na koordinado at planadong pag-atake. Sumali rin si Char sa kanya, at naniniwala siyang si Vet Ali ang may pananagutan, kaya sumang-ayon sa kanyang palagay, hiniling ni Claire na ipagpaliban muna ang pista. Ipinaalam din niya sa mga estudyante ng militar na mayroong emergency at ipinadala sila upang maghanap at sirain ang lahat ng aktibong bubuyog. Nang kumalat ang balita, ipinaalam ni Sakura sa publiko ang tungkol sa emergency at hiniling sa kanila na manatiling kalmado sa sitwasyong ito. Samantala, tiningnan ni Char at Claire ang mga recording upang makita kung kontrolado ng isip ni Vet Ali si Wendy upang makasakay sa ship, kaya inutusan ni Claire na dagdagan nila ang seguridad para sa mga mangangaso sa lungsod. Abala ang mga Slayer sa pagsira sa mga bubuyog, hindi alam na isa sa kanila ang palihim na pumasok sa server room at tinurukan sila ng virus. Di nagtagal, nakita ni Claudine at ng kanyang squad ang isang eroplano ng militar na papalapit ng mabilis, ngunit bago pa sila makareact, bumangga ito sa ship. Lumala ang sitwasyon habang kumakalat ang virus at nag-ambala ang control room, ngunit mas lumala pa ito nang ang bumagsak na eroplano ay nagpakawala ng mahahalagang Savage ng walang core. Walang silbi ang mga conventional weapon laban sa kanila, at kahit ang mga Slayer ay tila walang pagkakataon laban sa mga bagong Savage na ito. Dahil dito, pinangalanan sila ni Char na mga replicant at inanunsyo na nagdeklara ng digmaan si Vet Ali laban sa kanila.
Agad na hiniling ni Claire kay Lenny na harapin ang mga replicant na ito habang si Erica naman ang humaharap sa mga bubuyog sa loob ng distrito. Dumating sina Hayato at Emilia para sa mga utos, kaya sinabihan sila ni Claire na bantayan ang mga mangangaso anuman ang mangyari. Kasabay nito, may isa pang eroplano na lumalapit, ngunit kahit na tinamaan ito ng air defense, bumangga ito sa harang at nagdulot ng bali. Muli, may mga replicant na lumabas mula sa loob, ngunit sa pagkakataong ito ay mas malaki na sila. Habang patuloy silang tumatama sa harang, mabilis na nauubos ang lakas nito, kaya nagpasya si Claire na siya mismo ang humawak ng mga bagay-bagay dahil siya ang kapitan. Gayunpaman, iginiit ni Chris na manatili siya rito dahil kailangan nila siyang tipunin ang lahat, kaya nagpasya sina Hayato at Emilia na pumalit sa kanya. Sumang-ayon din si Liza sa desisyong ito, at nang mangako si Hayato na paprotektahan ang Little Garden anuman ang mangyari, naalala ni Claire ang sinabi niya noong huling misyon nila at pumayag na palayain siya. Gayunpaman, naglagay siya ng kondisyon na dapat siyang bumalik ng buhay upang maprotektahan niya ang kaharian sa araw at mabigyan din siya ng sesyon sa gabi. Samantala, nakarinig ang mga mangangaso ng mga pagsabog, at natuwa si Nekari, iniisip na dumating si Vet Ali para iligtas sila. Itinuro ni Niza na may nagaganap na pista, at sinabi ni Krogan na hindi kailanman sasaktan ni Vet Ali ang mga inosenteng tao para lamang iligtas sila. Naniniwala siyang ang layunin nito ay maghiganti laban sa mga Slayer at bumuo ng kanyang ideal na mundo, para hindi siya umatake sa isang araw na tulad nito. Nang sandaling iyon, pinatunayan ni Vet Ali na mali siya sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan at pagbibigay sa kanila ng kanilang hundreds, at paghingi sa kanila ng tulong sa pag-atake sa isla. Sinabi ni Krogan na hindi niya sasaktan ang mga sibilyan, lalo na pagkatapos ng kabaitang ipinakita nila sa kanya, kaya gumamit si Vet Ali ng isang aparato para pahirapan sila dahil sa pagsuway sa mga utos. Samantala, habang pinupunit ni Lenny ang mga replicant, lumabas sina Hayato at Emilia para protektahan ang harang. Kasabay nito, natagpuan ni May si Vet Ali at natambush siya, ngunit sa sandaling tumalikod siya, inatake at pinaputukan siya ni Vet Ali para ipakita na isa siyang automaton. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga mangangaso na sumama sa kanya, ngunit nang magmakaawa si May na manatili sa likod, malamig nila siyang pinalayas at sinundan si Vet Ali na parang mga puppet. Habang winawasak ni Krogan ang mga pader para magbigay daan, ipinaalam ni Char kay Claire na maaaring papunta sila sa Sector 11 kung saan nakakulong si Liza. Nang sandaling iyon, tinawagan ni Jonas si Claire para ipaalam sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol kay Liza, dahil personal niyang haharapin si Vet Ali at ang kanyang mga tauhan. Samantala, naglakad si Nekari sa pasilyo at nag-activate ng isang bitag na nagpakuryente sa kanya, ngunit kahit na noon, hindi nagpatinag si Vet Ali at hiniling sa dalawa na magpatuloy sa paggalaw. Nang ilabas niya ang aparato ng pagpapahirap, naabutan siya ni May at pinaputukan, ngunit nang maubusan siya ng bala, ginamit ni Vet Ali ang pagkakataong makatakas. Kahit na matapos mapaputukan si May, nag-alala pa rin siya tungkol sa mga mangangaso, at naantig sila sa kanyang kabaitan. Sa kabilang banda, lumapit si Vet Ali kay Liza, ngunit sumama si Jonas sa kanya at sinabing alam niyang pupunta siya rito. Binunot ni Vet Ali ang kanyang baril, sinabing gusto pa rin niya itong tapusin dahil ilang taon na ang nakalilipas, nagkunwari itong mahal siya ngunit iniwan siya kalaunan. Plano niyang tapusin si Liza at ipakita sa mga mangangaso kung gaano sila kawalang kaya bago sirain ang Little Garden, lahat dahil hindi siya hinayaan ni Jonas na gamitin ang joystick nito. Nang sandaling iyon, ang mga replicant ay nagsimulang maglabas ng kakaibang ingay, at naapektuhan nito ang lahat ng variant sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng migraine. Nang hamina ang lahat ng pinakamalakas na Slayer, ipinahayag ni Vet Ali na mananalo siya sa loob ng ilang sandali. Dahil dito, mahinahong sinabi ni Jonas na babawiin niya siya, ngunit sinabi niya na huli na ang lahat, dahil plano niyang ipadala siya sa kanyang creator. Pagkatapos ay sinimulan niyang paputukan si Liza, ngunit lahat ng bala ay walang epekto, at tumangala siya upang makita na si Liza ay talagang gising na. Dahil dito, isiniwalat ni Jonas na malapit nang magising si Liza, kaya pinatugtog niya si Sakura sa Little Garden upang mapabilis ang proseso. Alam din niya na aatake si Vet Ali, ngunit inaangkin niya na ginamit niya siya, na ikinadismaya ni Vet Ali.
Sinimulan niya siyang paputukan, ngunit nasipsip ni Liza ang lahat ng bala bago pa man bunutin ni Jonas ang kanyang baril at pinaputukan siya pabalik. Pagkatapos ay hinawakan niya siya habang siya ay nasasawi at nagpasalamat sa lahat, at kahit doon, masaya si Vitaly. Pagkatapos nito, hiniling ni Jonas kay Liza na magpahinga muna, ngunit sinabi niya na kailangan muna niyang gumawa ng isang bagay. Samantala, pinapahirapan si Hayato ng mga replicant, at kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, walang natamang pinsala ang kanyang mga pag-atake. Habang pinapalakas ng mga replicant ang kanilang ingay, naramdaman maging nina Sakura at Karen ang epekto nito at hiniling na sana ay sapat na ang kanilang lakas upang tumulong. Nang sandaling iyon, nagpakita si Liza at sinabi sa kanila na mayroon silang kapangyarihang tumulong sa anyo ng kanilang kanta. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanila na kumanta para sa lahat bago binasbasan si Karen ng isang kiss sa noo, na nagbigay daan sa kanya upang makatayo. Pagkatapos ay ginamit ng mga babae ang kanilang hundreds upang kumanta, at kasabay nito, napagtanto ng iba pang mga Slayer na ang epekto ng panghihina ay nawawala na. Naniniwala si Chris na ito ay dahil sa pagkanta, at gaya ng inaasahan, nabawi ni Hayato ang lakas at muling nakatayo. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang buong armas sa katawan at sumugod pababa sa higanteng replicant, tinalo ito sa isang atake bago bumagsak sa harang. Gayunpaman, dahil naalis na ang pinakamalaking banta, ngumiti lamang si Claire at sinabing maayos ang kanyang nagawa. Bigla, sinabi ni Chris sa kanya na aktibo pa rin ang replicant, at hindi nagtagal ay nagsimula itong sumugod ng isang malaking pag-atake. Habang ang lungsod ay nasa bingit ng pagkawasak, ang mga mangangaso ay biglang nagpakita mula sa kung saan at tinamaan ng atake, kaya nailigtas ang lahat. Natamba si Nekari dahil dito, kaya sinabihan ni Krogan si Niza na tulungan siya habang sinusugod niya ang replicant. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay napatunayang walang epekto din, at siya ay natamba, na nagudyok sa halimaw na sumugod muli. Agad na nagpa siya si Claire na lumabas, ngunit bago pa man siya makarating, nakita ni Niza ang kanyang kapatid na nasa bingit ng kasawian at desperadong ginamit ang kanyang kakayahang replication upang maging replicant mismo. Ipinaalam ni Char kay Claire na si Niza ay nasa parehong kondisyon na ngayon ni Liza, at kung hindi siya matutulungan, sasabog siya. Tinanong ni Claire kung paano sila makakatulong, at isiniwalat ni Char na kailangan nilang pigilan ang mahalagang tungkulin ni Niza upang maiwasan ang kanyang pagsabog. Samantala, natamba si Hayato nang magpakita si Liza sa kanyang panaginip at sinabi sa kanya na siya lamang ang makakapagligtas kina Niza at sa Little Garden. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha nito at kinas, kaya agad na tinawagan ni Hayato si Claire at hiniling na bigyan ito ng kaunting oras. Pumayag siyang maghintay ngunit nangakong aalisin si Niza kung mabaygo ang plano ni Hayato. Pagkatapos nito, nilapitan ni Hayato si Niza, at nang maramdaman ang presensya nito, sinimulan niya itong atakihin. Iniwasan ni Hayato ang mga atake nito at sinubukang magsalita ng walang pag-aalinlangan sa kanya, ngunit hindi ito gumana dahil walang epekto ang salita. Habang siya ay naiinis, mabilis na sumali si Emilia sa labanan upang iligtas siya at hinikayat siyang ibigay ang lahat. Dahil sa kanya, nakakuha si Hayato ng plot armor at patuloy na kinausap si Niza, ipinangako sa kanya na hindi na siya masasaktan muli kung magtitiwala siya sa kanila. Gayunpaman, nang lalong nagalit si Niza, tumalon si Hayato at tinamaan ang kaibuturan, lumapit sa kanya sa loob ng halimaw at hiniling na sumama sa kanya. Tinanong ni Niza kung talagang mapagkakatiwalaan niya ito, kaya iniabot ni Hayato ang kanyang kamay at hiniling na maging kaibigan niya ito. Napaluha si Niza habang hinawakan niya ang kanyang kamay, at tinanggap siya nito sa Little Garden. Pagkatapos niyang bumalik sa normal, tumakbo si Emilia para yakapin siya, at sumama si Krogan kay Nekari para pasalamatan ito sa pagliligtas kay Niza. Habang nakangiting binabantayan sila ni Claire, niyakap siya ni Liza at nagpasalamat sa pagprotekta sa Little Garden. Nang gabing iyon, nagdiwang ang buong lungsod sa ilalim ng mga paputok, at biglang kinas ni Emilia si Hayato, sa wakas ay nagpropose na siya rito. Ginantihan din ni Hayato ang kanyang nararamdaman, inamin na gusto rin niya itong makasama. Pagkatapos noon, nagkiss silang muli nang biglang lumapit ang lahat sa kanila at gulat na nanood.